So, for some of you, ganun. Maaring ganun yung type ng situation nyo. And itong person mo, guys, right now, parang mas pinofocus niya yung kanyang energy sa kanyang sarili. Sabi ko nga sa inyo, guys, yung person nyo parang medyo ma-ego, makasarili, sige, sabihin na natin na makasarili, mga kapiksi, pero parang sarili niya lang talaga yung inuuna niya, yung importante sa kanya. And for some of them, mga kapiksi, parang gusto rin ng person mo na mag-focus sa kanyang career or trabaho or sa kanyang pagpapayaman, guys. Pero itong person mo, guys, ini-stalk kayo nito, no? Kahit na hindi kayo nagkikita, tinitingnan niya kung masaya ka o hindi. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pabanggit ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So ito yung ating feelings check para makita nyo kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. If hindi kayo nakaresonate dito, pwede ma-pick up yung energy nyo or yung energy ng person nyo. If in case hindi kayo makaresonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. Roles can be reversed, guys. Etong deck na to ay galing kay Miss May Love Tarot. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, nandito rin siya sa YouTube, guys. Mag-subscribe na rin kayo. So, tingnan natin kung ano yung mga mensahe sa'yo ng person mo. Ayaw kitang masaktang muli. Ito yung mga gusto niyang sabihin or yung mga naiisip niya na hindi niya masabi sa'yo. Lagi kitang naaalala. And wala akong pagkukulang sa'yo. So, itong person nyo, guys, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo. Pwedeng LDR kayo, mga kapiksi. Pwedeng hiwalay na kayo or pwedeng hindi kayo nag-uusap. Pwedeng in a relationship pa kayo, guys, pero hindi na kayo nag-uusap, mga kapiksi. Or for some of you, pwedeng ghosted, no contact, guys. Pero, lagi kayong naalala ng person nyo. I'm sensing na strong energy ng hiwalay at saka ghosted, mga kapiksi. Kasi, etong person mo, mukhang umalis siya, ginosted ka niya, pero para sa kanya, wala siyang kasalanan para sa'yo. Wala siyang pagkukulang. Kumbaga, para sa kanya, tama yung ginawa niya, or para sa kanya, hindi kanya inagrabyado or something, pero ayaw kanyang masaktang uli. So, feeling ko, itong person na to, pwedeng gusto niyang bumalik sa'yo, pero hindi niya ginagawa kasi baka masaktan ka niya ulit. Kahit na kiniklaim niya na wala siyang kasalanan, pero parang ano lang to guys, no? Pampalinis konsensya. Pampalubag loob para sa kanila, no? Kasi the fact na sinabi niyang ayaw kitang masaktang muli, ibig sabihin, parang nare-realize niya na one way or another nasaktan ka niya, pero para sa kanya hugas kamay din siya na wala siyang pagkukulang sa'yo, wala siyang mistakes, hindi siya yung nagkamali, hindi siya yung guilty, ganyan. But lagi kanyang naalala. So probably guys, for some of you, pwedeng lagi kanyang naalala kasi it's either nami-miss kanya or lagi kanyang naalala kasi nagigilty siya. Okay? May ganun nagigilty sila, ng konsensya sila dahil sa mga ginawa nila sa'yo. Lalo na ito, parang feeling ko nasaktan kayo nitong person na to kahit na kiniklaim niya na wala siyang pagkukulang. Parang naghuhugas kamay nga. Pero deep inside them, I'm sensing na nakakonsensya ito kasi palagi nila kayong naaalala, mga kapiksi. And even though itong person mo, kahit na gusto niyang bumalik sa'yo, no? Or mag-sorry, pwedeng yung ego niya is sobrang laki, sobrang ma-pride, sobrang ma-ego, ma-pride chicken. And another one is, yun nga, yung ayaw niya ng maging cause ulit ng emotional pain nyo, mga kapiksi. Although, I'm not sure kung totoo to kasi the fact na ginawa nila sa inyo, no? Parang, it's either sanay na silang gawin yon or wala talaga silang konsensya. Alright? So, comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga energies na yan. So, sa mga message na yan. So, dito naman guys, titignan natin yung emosyon nyo. Yung mga emosyon sa loob ng relationship. So, pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman ng person mo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. Okay? So, tingnan natin guys. Comment down below guys if nakaka-resonate kayo. Discourage. So ito, parang na-discourage na siya na
It's either kayo to or siya. Parang na-discourage na siyang lumapit sa'yo. Ayan, no, namimiss ka niya. Lagi kanyang naaalala, guys. Pwedeng naaalala nyo rin itong person nyo. Pwedeng namimiss nyo rin siya, mga kapiksi. Naalala ka niya kasi nung time na kayo pa, nung time na okay pa kayo, parang pinaramdam mo talaga sa kanya yung pagmamahal na yung tamang pagmamahal, no, para sa isang partner or specific person. Pag naaalala ka niya, the reason why he or she is longing for you is because anytime naaalala niya, nararamdaman niya yung comfort, no, na naramdaman niya during those times na okay pa kayo, yung mga pag-aalaga mo sa kanya, pag-aaruga mo sa kanya, ganyan, yung pagmamahal, yung pagiging malambing mo, pagiging sweet mo, pag-asikasa mo sa kanya. So, lahat yon naramdaman niya during those time na okay pa kayo, and every time na namimiss ka niya, parang palagi niyang inaalala yung mga moments na yun, yung mga memories na yun, na mga magagandang yung pinagsamahan. Pero, ito nga, yung parang discourage na, ibig sabihin parang wala nang balak, no? It's either kayo, wala na kayong balak na makipagbalikan sa kanya, makipagbati sa kanya dahil sa mga sakit na naramdaman nyo, sa mga sakit ng kalooban na binigay niya sa'yo. And sila din parang wala rin silang mukhang maihaharap sa inyo, mga kapiksi, kahit sinasabi nila na wala silang pagkukulang sa inyo, parang discouraged na rin sila na bumalik sa inyo or makipag-ayos because it's either super guilty sila and ayaw nila kayong masaktan ulit. Alright? So for various reasons, mga kapiksi, pero nakikita natin na parehas kayo na parang hindi naman sa ayaw nyo yung isa't isa, pero parang ayaw nyo na magkabalikan kayo. Alright? So, comment down below, Scorpio, yung feeling nyo, naka-resonate kayo dyan. Yung iba sa nyo, guys, parang feeling ko gusto nyo na lang mag-move on to another person. Pero you have to forgive and forget your ex-person, mga kapiksi. Kasi pag hindi nyo sila kinalimutan or pinatawad at kinalimutan, yung next na relationship nyo, pwedeng maulit yung mga red flags from your previous relationship. That's why kailangan ng acceptance, forgiveness, and most importantly, kalimutan. Alright? Okay. So, eto guys, hahanapin natin yung energy ng feelings at saka yung energy ng Scorpio. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no? Extended yung ating sale dahil malapit na magpasko, mga kapiksi, until November 30. Magbibigay ako ng 10% discount, guys, sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, guys, habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. So, eto, guys, eto yung energy nyo. Scorpio, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Meron tayong presence ng fire signs sa Aries, Leo, Sagittarius, at saka earth signs sa Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring ganyan yung zodiac sign ng person nyo. For some of you, maaaring may ganyan sila sa kanilang natal chart. So, nakikita natin, for some of you guys, maaaring LDR kayo nitong person mo, tapos parang napunta kayo sa no contact, no? LDR, naghiwalay, tapos nagkaroon ng space, tapos hanggang sa tuluyan ng tawag dito, nawala, no? Nag-no contact, na-ghosted. For some of you naman, baka talagang magkalayo kayo or baka hindi pa talaga kayo nakikita. May mga ganon na magkakarelasyon
nagkakakilala sa mga dating apps, ganyan. O kaya sa mga online communities, never pa nagkita. Parang naging sila dahil sa chat, sa voice calls, tawag dito, video calls pala. Video calls, tapos hanggang sa parang bigla na rin lang nawala, no? So, for some of you, ganun, maaaring ganun yung type ng situation nyo. And itong person mo, guys, right now, parang mas pinofocus niya yung kanyang energy sa kanyang sarili. Sabi ko nga sa inyo, guys, yung person nyo parang medyo ma-ego, makasarili, sige, sabihin na natin na makasarili, mga kapiksi, pero parang sarili niya lang talaga yung inuuna niya, yung importante sa kanya. And for some of them, mga kapiksi, parang gusto rin ng person mo na mag-focus sa kanyang career or trabaho or sa kanyang pagpapayaman, guys. Pero itong person mo, guys, ini-stalk kayo nito, no? Kahit na hindi kayo nagkikita, tinitingnan niya kung masaya ka o hindi. Tinitingnan niya kung masaya ka ba, na wala na siya sa buhay mo, ganon. Parang gusto niyang malaman kung mabubuhay ka ba nang wala siya. So, medyo ano nga to, egoistic, no? Ma-pride, egoistic, for some of them, maaring narcissistic, ganyan. So, yun yung mga nakikita natin, mga kapiksi. And parang, parang naghahanap ng, parang, silent. Akala nyo lang wala kayong naririnig sa kanya, no contact, ghosted, wala kayong balita sa kanya, akala nyo wala na siya, ganyan. Pero, dun sa back end, mga kapiksi, palagi kang tinitingnan, parang ino-obserbahan niya lahat ng kilos mo, lahat ng galaw mo, lahat ng ipinopost mo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ini-stalk kayo. Kung hindi man siya, parang meron siyang kakilala, ganyan, friend, tinatanong niya kung anong mga nangyayari sa'yo. So, in short, minamarites ka pa rin. Nitong person mo, mga kapiksi. Pero at the same time, ine-enjoy niya rin yung kanyang me time, yung kanyang time sa sarili niya, mga kapiksi. Etong person mo, marami pa siyang pangarap sa buhay, no? And parang gusto niya muna, parang gusto ng person mo na i-prioritize yung kanyang mga dreams, yung kanyang mga pangarap, mga kapiksi. Pero yung ginagawa niya na pag-observe sa'yo, yung ginagawa niya pang-stalk sa'yo, yun nga yung sinasabi natin na tuwing naaalala ka niya, naaalala niya yung mga times na sweet ka sa kanya, yung mga times na inaalagaan mo siya. So, nagbibigay yun ng kasiyahan sa kanya, mga kapiksi. So, sa ganung paraan niya, pinapasaya yung sarili niya, lalo na at no contact kayo nitong person mo. Alright? Okay. So, yung iba sa inyo, parang feeling ko kinakausap niya yung picture niyo. So, pag naiisip nyo siya, mga kapiksi, doon sa mga times na naiisip nyo siya, ibig sabihin, kinakausap kayo ng person nyo doon sa mga pictures nyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo dito sa reading na to. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo ba napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.